Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Step right up. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako ay may dalang 5 kwento, mamili na kayo. Dito sa Manila, may 3 figure na parang estatwa, pero biglang nabubuhay pag may tugtugan na. Sila ang Living Statue Trio na dinarayo ng mga tao. Kilala sila bilang sina Toiro, Roman at Camoron. Sa sayawan, bet silang hinahamon. Ang isang pwesto, biglang nagiging entablado. Hataw, kung hataw. Aliw naman ang mga utaw. Cute ng baby, oh. Aba, ganyang edad, alphabet song pa lang ang sinasayaw ko. Supportive naman ang kanilang pamilya. Kulang na lang, sumayaw pati si mama at papa. Sa likod ng pinta, ito ang kanilang totoong itsura. Pwede na. Bongga. Di nga lang talaga mag-face reveal si Roman. Ang kanyang mukha ay gusto niyang maging palaisipan. What's up, boy? What's up, boy? What's up, everybody? Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Sobrang saya. Sobrang saya. Kasi pag nakikita namin yung mga magulang na masaya tuwing nakakasayaw namin yung mga anak nila, iba yung nararamdaman namin. Sobrang saya talaga. Kasi siyempre, dumayo pa sila ng ibang lugar. Tapos dadalhin lang nila yung anak nila. Kasi nakikita nila na masayang-masaya yung anak nila na nakakasayaw kami. So doon pa lang, grabe yung saya na namin. Ayun, nagpapatalasakan kami sa talento na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. At yun, sa lahat ng pinagpaguran namin, nagkaroon ng bunga. Kumbaga, nagpapasalamat kami sa mga taong sumusuporta sa amin. At ngayon, nakikita namin yung mga pinaghihirapan po namin dati na nagbubunga na. Ang pagiging living statue, ang diskarte ng 3. Gusto nilang basagin ang maling konsepto na di sila nanlilimos, kundi nagpapamalas ng talento. Katulad daw ng ibang propesyon, sila rin ay may direksyon. As we are a living statue, as artificial, may paparating ko sa mga tao na bilang isang type of buskers din, kagaya ng mga kumakanta. Hindi lang po kami basta, hindi, sa tingin kasi ng iba, nanlilimos lang kami. Pero hindi yun totoo. Ang totoo is, ipinapresent namin yung arts, dance na ginagawa namin sa inyo para makapagpasaya, makapag-entertain, at the same time, para mawala yung mga stress natin. Ituloy nyo lang ang inyong pagpapasaya. Ibang nadudulot ninyo sa madla. Balang araw, sa mas bonggang entablado pa kayo, hahataw. Basta't malinis ang hangarin, hindi dapat matahin. Antukin o longing? Miss si special someone? O walang kapiling? Well, ito ang surprising dahil may solusyon na para sa LDR. No matter how far. Anliyakap with extra tulugan. Hello! Meet Cleo and Yander, ang mga utak sa likod ng Tulog Tayo PH. At alam ko na, you wonder kung paano nga ba nabuo ang ganitong ideya? Noong 2016, habang college pa kami, nag-start yung Tulog Tayo PH. Wala naman kaming background sa pagtatahi. Idea lang talaga na, gusto ko ng malaking certain na character. Kalaunan yung mga client namin, maliban sa mga nawalan ng loved ones, yung mga LDR, gusto nila yung nayayakap talaga nila. From there, doon namin naisip na pasukin din yung printing business na magpiprint kami ng pillows. Then, naging blanket din.
Pwedeng face, full body, buong family, maging unan, inspired by brownie. Anything o anyone na mismo, kahit collage pa yan, anime, K-pop, celebrity, vlogger, o big size version ng favorite mong lafang. Natawa tayo, sabi, ay, may kagat daw ang gusto nila. Yun yung pinaka-weird na sabi ko, ayos Ano po ba? turon, tapos to siya, hopya, may kagat naman. Ganon. Logalogs, di kasing lambot ng una ng journey ng mag-asawa, lalo na't mga bata pa noong sila ay nagsimula. Dahil bata pa kami, tapos yung mga naging tao namin medyo mas may edad sa amin, binabata kami, kumbaga, tinitake advantage kasi kami. Sinubok talaga yung negosyo namin, tapos sinubok din yung pagkatao namin. Sobrang risky talaga dahil umabot sa point na ang tinirahan ko ay nasa 3 by 3 meters lang. Parang kasing laki lang ng office ko ngayon kasi kailangan kong magtipid, kailangan kong unahin yung business para mag-keep going. Pero iba rin talaga kapag may pinanghuhugutan. Parang May 2024, nagbebenta na kami ng gamit para lang pambayad ng bills. Then pagdating ng June, July, nag-expand kami ng sobra. Biruin mo nga ang dating pagawaan sa maliit na kwarto, naging malaking warehouse na. O diba? Panalo! Sarap sa pakiramdam na kapag kami na-fulfill namin yung mga ganong needs ng tao na hindi basta-basta. Parang So, isa wala yun na reason. wala na sila pero nandyan pa rin. Parang nandyan pa rin. A piece of that person or animal na o pet mo, nakikita mo pa rin araw-araw. Ang goal ay simple but meaningful, ang maiparamdamang yakap ng mga minamahal at magbigay inspirasyon sa mga nais magsimula ng negosyo. Na gaano man kasimple ang idea mo, darating ang oras na aayon sa'yo ang mundo. Slogan na yan, iba slogan na yan, iba slogan na yan, iba slogan na yan. Mga kalogs, meron tayong bisita. Talent niya ay mag-drawing at magpinta. Pero teka, bakit parang may kakaiba? Ang resulta ay nakakaloka. Kilalanin si Mark Greggy Fernandez o mas kilala bilang si Boy Iyak. Pangalan pa lang, mapapaisip ka na kung iiyak ka ba o hahagalpak sa kakatawa. Karakter nitong si Boy Iyak ay no talking, kaya humanap tayo ng interpreter. Since na hindi po siya nakakapagsalita, ako po yung magiging interpreter po para po sa kanya. Ang tunay na pangalan po ni Boy Iyak is Mark Greggy Recto Fernandez po. At siya po ay 38 years old po. Trending sa social media ang mga drawing niya. Hindi na kasi nagtugma ang mga mukha ng mga subject niya. Diyos ko, parang dessert ngayong summer. Halo-halo na. Iba't ibang personalidad na rin ang nakapansin ng kanyang mga drawing. Ang iba ay deadma. Karamihan ay pumatol pa sa pakulo nitong si Loco. Bawal ang pikon, biro lang naman daw at for fun. Actually, maraming natutuwa sa content ni Boy Iyak. Kaya parang never pa yata kami nagkaroon ng napikon or nagalit. Kasi yung content naman po namin is pang good vibes lang po talaga. Bakit ba, Boy, Iyak ang pangalan mo, be? Iyakin ka ba talaga o magaling umarte? I-reveal mo na yan, te. Bali, nag-start po talaga yung pangalan ni Boy Iyak sa grupo po namin na RX Unit. Yan. Ang konsepto po kasi namin doon is mga emo. And one time na binibidyohan ko po sila, pag tinututo ko po sa kanya yung camera, bigla na lang siyang umiiyak. So nagustuhan ng mga tao sa comment section na puro Boy Iyak. So yun na yung naging screen name niya po, yung Boy Iyak po. Sa likod ng camera, si Boy Iyak ay may itinatago. Marami pa pala siyang talents at nakuhang awards. Wow! Ikaw na, Boy Iyak! Si Boy Iyak po talaga is a professional artist. Marami na rin po siyang mga napanalunan ng awards sa mga
painting competition. At bukod po doon, very talented po talaga si Boy Iyak kasi marunong siyang magsayaw, and bukod doon, marunong rin siya mag-play ng instrument like guitar at saka drums. Naabutan namin si Boy, iyak na nagdo-drawing. Naku, sino na naman kaya magiging ending? At sa final reveal, si Leonardo ay naging si Mark Logan. Diyos ko, bakit naging ako? Kahanga-hanga nga ang iyong talento, Boy. Iyak, ang pakulo mo sa internet ay swak na swak. Basta walang natatapakan na tao, sa pagpapasaya, ikaw ay magdire-diretso. Sa usapang talento, lahat may pambato. At hetod kay Mamerto, ang munting lupay, bet pati pato sa loko. Abay sa kanyang angas, di ka tatago sa taglay niyang lakas. Oy, kalma lang kayo. Oy. Hello, Galogs! Ako si Mamerto Mekalogs. Hello, Galogs! Di siya basagulero, laman lang minsan ng binggohan sa kanto. Pero kaya kang tamaan sa kanyang mga tugmaan. Ano yun? Bakit amoy kulob? Ikaw ba yung Nicole? Ba't sa bibig ka nautot? Ha? Kaya pala, may hangin na kasama. Yan napapala mo. Kakadikit kay Ana. Dati, nagsulat po ako ng sa akin, tapos hindi po siya rhyming. Ang pangit po nung tunog niya, nung pagkaabagsak niya. Tapos nung nakinig na ako sa mga international, sabi ko dapat pala mas smooth pala pag magkatunog na magkatunog. Tapos walang sablay. Doon po ako na lalong natuto. Patok ang kanyang banat. Sa social media, hindi nagpapaawat. Abay ang mga rap, kagat na siya mismo ang nagsulat. Hanep, napakaangas! Ang susulat po, syempre ako po. Bumubuo po muna ako ng isang content na isang tema. Tapos sa loob ng tema na yun, doon ko po sisiksikin lahat ng isusulat ko. Ilan sa mga patok niyang video ang eksenang nagpahagalpak sa tao. Bombay na naniningil sa kanto. Ikaw pala bago sa akin kumpanya. Tapat ang mga patakara, alam mo na, ha? Bawal dito araw-araw naman late. 8 oras work, 30 minutes lang ang break, ha? Kaklase mong maraming reklamo. Beperang Foundation, habang wala si ma'am. Hayaan mo si President, iyakin naman yan. Pag ako naasar, banatan ko pa yan. Piling matalino, nangongope lang naman, ha? At tindera sa bakery na palumpalo ang eyebrow. Wala nang pandiko ako, Spanish bread na lang. Tanghali ka gumising, tas hanap mo pandesal. Tapos bayad mo, laging 500. Isa lang yung bibilin, magpapapalit ka lang, ha? Diyos ko, habay na habay ka, loko. Kadalasan pong itinetema ko sa mga art ko is yung mga reality lang sa Pilipinas, gaya ng mga corruption. Hindi man talagang punto sa kanila, pero sana maugalang sila ng kahit konti. Top 5 mga kwento ni Mark Logan. Daming mga aral, inyong matututunan. Sari-saring mga buhay, iba't ibang istorya, tagumpay ang patunay. Nagbibigay inspirasyon, nagbibigay ngiti, nagbibigay ng solusyon, walang ibang panonooran, kundi mga top 5 kwento ni Mark Logan. Ay kabog, iba rin ang pyesa mong pasabog. Bawat linya, hatid ay realidad at kwela. Abay ituloy mo lang ang pagrarap. Balang araw, tutugma rin ang iyong pangarap. Masusulat mo rin ang obra na sa buhay mo'y magpapabongga. Imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Kapag pista ang usapan, kanya-kanyang pakulo ang bawat bayan. Pero sa Zamboanga, Sibugay, may pistang parang sumisirit ang saya. Kakaiba, nakakahangang talaga. Kaya samahan ninyo ako sa Oplandayo Probinsya. Dadagundong ang kalabog sa pista ng Sibug-Sibug. Buhay na buhay ang kalsada. May sayawan, may hiyawan. Meron din parang statwang napabayaan. Hello!
Pero ano nga bang sibog-sibog? Everyone? Hindi mo alam? Hindi niya alam. Anong katunog ng sibog-sibog? Sibugay. Hanap po ako ng magaganda para tanungin kung ano ibig sabihin ng sibog-sibog. Hindi ko alam. Hindi niyo alam? Pogi po ba ako? Oo. Ano ibig sabihin ng sibog-sibog? Sibog-sibog, abante-abante, atras-atras. Mark Logan po! O siya, dumako na tayo sa sayawan. Pangmalakasan ng mga galawan. Props pa lang boom! Tapos na ang laban. Sibugay mo lambo pa. Sibug musipan ang kalambuan. Sibug kanunay kang bahan dining nugha. Ipasigar ko sa kalimutan. Imayahang to sa kahangturan. Kitang-kitang sibog ng talento ng mga Sibugaynon. Legit na mapapalapang ka sa excitement. Go ateng, savor the moment! Most awaited kaganapan sa pista ay ang Guinness attempt sa longest talaba. Dito, makakasight ka ng ihawang kilo-kilometro na kahilera. May taga-ihaw, may taga-kain. Meron namang may baon pang isang kalderong kanin. Yan ang Pinoy! Tirador ng kaning lamig! Eto na ang sigaw ng bayan! Lambu pa Sibugay! Woohoo! 25 years na nang simula ng attempt sa world record. Kaya nang nagsimula ng magsukatan, inabot na nga ng dilim at aantok-antok na ang everyone. At nang matapos ang bilangan, Congratulations! I can confirm this. 24,222! You have achieved a new Guinness World Record. wow! Nakamit na rin ang inaasam-asam na record kung saan tumataginting na 24,222 na talaba shells ang nabilang. Kaya Zamboanga Sibugay, ituloy ang hiyawan! We started our first oyster, actually our oyster line, since 2001 when we were created as a province. Now, 25 years after, this is actually our birthday as a province, our 25th birthday, and we finally won the award of Guinness. Thank you very much. Iba nga naman kapag ang komunidad ay nagkaisa. International level ang pagkilala. Isang karangalan para sa buong bansa. Kaya Zamboanga Sibugay, halabira at kita-kit sa susunod na Sibog-Sibog Extravaganza. Lambu pa Sibugay! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang Pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ng trip ng buhay. Ako ang Yusik Mark Logan po at ito ang aking kwento. Anong kwento mo? Logan na yan, sa naman naroon.